Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Imbestigahan mo ako. Sige, go! O dito mo makikita kung papaanong walang mangyayari dito sa moro-moro ng pamahalaang ito. Kita nyo ha? Sa halip na imbestigahan yung mga may anomalya, etong ulalong si John Vic Remulla, tayo pa tatakutin. Yun lang. Oh, paiimbestigahan daw niya yung mga sumisigaw na Marcos resign. Bakit? Anong krimen? Yan ay kasama sa freedom of speech, yung Marcos resign. Diba? Bakit yun pa tatakutin mo? Yung mga nagpo-protesta, imbestigahan mo yung mga nagnanakaw. O, di ba? O, unang-una, yan mo pinakikitang walang kwenta, walang mangyayari dito. Pinaglololo ka lang tayo. Huwag na kayong umasa dyan sa ICI. Huwag na kayong umasa dyan sa BRC, sa Blue Ribbon Committee. O, Ginoong Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Imbestigahan mo ako. Sige, go! Oh, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sige, oh, yan, nakarecord yan. Oh, sige. Wala to, yung magdatingan yung mga kasamahan mo. Oh, sige. Oh. Well, anyway. Pinatako tayo. Okay, ito naman. Ito, dito ka magtataka. Yung kapatid naman niya, Ingkoy din. Oh, si Ombudsman. Kung sino yung nagturo sa mga gumawa ng anomalya, yung painuna. Ang tagal-tagal nang may mga nagtuturo kay Martin Romualdez, kung sino-sino mga congressman, di ba? Opo. Oo. Di ba ang daming congressman, tinuro ni Diskaya, tinuro ng mga district engineer, tinuro ni Gutesa. Ang dami. Sinong kinasuhan? Si Saldico? Kailan lang lumabas? November 14 lang, may kaso na agad. Yung mga iba, wala pang kaso? Oh, Kengkoy. Diyan yung makikita, walang mangyayari dyan. Huwag na kayong umasa dyan. Huwag nyo nang bantayan yan. Ang ombudsman, wala na yan. It is a severely damaged institution. Wala na yan. Huwag nyo nakasahan yan. Pero bago sasabihin, eto ha, nakakatawa kay Remulla. Boying ha, kasi dalawang Remullang Kengkoy na yan eh. Minsan nagkakamali ka eh. Pwede na lang natin sabihin yung mas gwapong Kengkoy at saka yung hindi kagwapuhang Kengkoy. Ang lakas bang asar talaga. Pero attorney, no? Teka mo na. Sige po. Yun daw, sinabi ni Saldico sa kanyang video, hindi daw niya pwedeng imbestigahan kasi hindi daw under oath at may proseso daw siya. Naglabas ba ng statement kina-justify yung kanyang kapuitan. Anak ng teteng nasa ilalim ng saligang batas at nasa ilalim ng Ombudsman Act of 1988. Kahit anonymous complaint, anonymous, pwede. Walang pangalan. Oh. Susulat ako sa ombudsman, Ginoong Ombudsman, ako ay si X. May nalalaman akong anomalya dito sa lalawigan ng Y. Ito ang mga detalye, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pwede na po yung basihan ng pag-imbestiga ng ombudsman. Basta may detalye. Minsan na sabihin mo lang, si gobernador ay may bagong sasakyan. Ito ang plate number. Etong halaga nito ay lampas-lampas sa kanyang lehitimong sweldo o kita bilang gobernador. Opo. Imbestigahan nyo. Pwede na po yun, basta may detalye. Ito, hindi anonymous. Alam mo yung source, therefore mabavalidate mo kung may alam o hindi yung source. Si Saldico, dating chairman ng Appropriations Committee. Appropriations. Gumagawa ng budget. Anong kanyang isiniwalat? Kung paano inutusan di umano ng Pangulo na maglagay ng 100 billion sa budget. Okay. Yes. Siya ay kilalang tao ni Martin Romualdez. Dinitalye niya. Meron siyang parang spreadsheet. Oh, di ba? Opo. Oh, ayan na. Ayan ang detalye. Oh, ayan ang detalye. Eh bakit hindi mo pwedeng imbestigahan? Ngayon ka mag-iinarte na kailangan sworn statement. Actually, pwede yan eh. May nagtanong na sa akin yan eh. Pwede ho ba yung gamitin? Pwede bang iswear to na siya hindi pupunta sa embassy natin? Pwede po. Kung yung kinalalagyan niyang bansa ay signatory yung pamahalaan noon sa Apostille Convention sa Hague, pwede siyang magpanotaryo roon sa lokal na notaryo. Halimbawa, Spain. Notaryo ng Spain. Ang notarial law ng Spain ay similar sa atin. Okay. Pagkatapos, ipapa-certify niya yon doon sa proper agency ng Spain. Kung sa America State Department, kung kailangan namin ng apostille sa Amerika. Opo. May mga kaso kami, yung mga judicial confirmation of foreign divorce, State Department ng particular state, halimbawa, State of Nevada.
Okay. May State Department ang Nevada. May kanya-kanyang ahensya yan na nag-certify. Papacertify niya roon, ang tawag doon ay apostilled document. Ayun. Pag pinadala mo yun dito sa Pilipinas, pwedeng tratuhin yon na as if dito ni notaryo sa Pilipinas. Pwede nang gamitin yon sa hukuman as prima facie evidence of the contents thereof because a notarized document under the law is entitled to full faith and credit on its face. Of course, may problema ka. O, to be fair, baka sabihin nyo, one-sided ako. Kung hindi ka mako-cross-examine, medyo mababa ang evidentiary value noon. Kung sa korte. Pero ang ombudsman, mas malawak ang kapangyarihan. Anonymous nga eh. Aha. Wala ngang pangalan, pwede ka mag-start ng investigation. Ikaw mismo, kahit walang nagre-reklamo, pwede ka mag-start ng investigation. Pag may nalaman kang anomalya, eto pa, may nagsusumbong na. Oh, ngayon, bumanat naman tong si Ping Lacson. Si Ping, grabe ha. Paano kaya nila naaatim na ganyang kagarapal ang pagdepensa nila at pagkubli sa katotohanan? Paano nila naaatim? Banat si Ping. Di ba, unang-una, kaya sinasabi nila, kaya daw lumabas sa video si Saldico kasi hindi pinahintulutang mag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee dahil daw hindi under oath. Double standard naman ng Senado kung ganon. Opo. Bakit nung mga investigasyon labang kay Pastor Kibuloy at kay Alice Guo, may mga testigo si Ontiveros na pinayagan nila mag-testify hindi under oath? May mga kulukoy dyan sinasabi, hindi naman si Ping yun. Hindi nga si Ping. May mga comprehension problems pala kayo eh. Mahina pala IQ nyo eh. Ang ibig kong sabihin, may president na sa Senado. Ba't wala ba si Ping sa Senado? Ginawa na ng Senado. In the past. Kaya nga president in Opo. the past. Ginawa na, ba't ayaw yung gawin ngayon? In other words, namimili. Namimili nga. Unang-una, okay, sabihin na natin hindi under oath. Ha? Okay. Ang legislative inquiry, kung legislative inquiry lang, relax naman ang rules on evidence. Hindi mo naman kailangang maging evidence yan that is admissible in court kung hanggang doon lamang. Opo. Ha? Kung hanggang doon lamang. Kailangan lang, since ang gagawin mo naman, hindi ka naman NBI, hindi ka naman police, hindi ka naman investigator, hindi ka naman hukuman. Ha? Ang purpose mo lang is to gather facts to make good legislation. Ay. Yun lang. So, input pa rin yan. O, bakit ayaw? Dahil ituturo si Martin, ituturo ang Pangulo. O, Ayun. halatang halata si Ping, grabe eh. Tandem yan eh. Yung dalawang yan, parang Laurel and Hardy yan eh. Si Senate President saka si Ping Lacson. Kaya kinokopon na yung BRC, kaya tinanggal nila kay Marcoleta. Alam nyo, baliktad na talaga ang mundo ngayon eh, ha? O, ang whistleblower yung kinasuhan. Si Diskaya, pinahihirapan. O, di ba? Si Marcoleta, yung umaayos ng investigasyon dati, tinanggal. Ngayon, pinag-iinitan pa ng COMELEC. Oh, halatang halata kayo, mga bok. Kasi ang COMELEC, wala na eh. Wala nang independence yung COMELEC eh. Aha. Grabe na ang ginagawa nitong COMELEC. Wala nang kredibilidad. Alam mo, ang mga institusyon natin, wasak na wasak na. Wasak na wasak na. Wala nagtitiwala sa BRC under Lacson. Walang nagtitiwala na dyan. Tinatawanan na lang yan. Kasi kitang-kita mo naman si Lacson eh. Nag-prejudge na agad. Yun ang masakit. Kaya nga eh. Di ba kaya nga kinall out siya ni Senator Marcoleta, you are the chairman, you should not be making judgments, di ba? Yes. As to credibility, etc. Ngayon, nagsalita na naman. Oh. Alam nyo, eto ha, ang yung kay Saldico, para tapusin na natin itong kay Saldico. Opo. May halaga ba yan? Sinasabi kasi nila, walang halaga. Bakit walang halaga? Explain nyo sa akin. Kasi, may tao, may tao, lumabas, may personal knowledge siya. May personal knowledge. Meron siyang mga detalye na pinakikita. Di ba sabi kanya, bago daw magsalita si Ping, tignan mo muna yung binibigay kong dokumentong hirap kay Ping eh, hindi pa nakikita eh, dumaldal na eh. Ayun, Oh. yun lang. Tignan mo muna yung dokumento pinakikita kasi itugma mo muna doon sa mga insertions kung tama. Eh si Ping dumaldal na agad. Anong klaseng Blue Ribbon Committee yan? Baka Pink Ribbon Committee na lang yan. Ha? Oo, di ba? Parang personal friend lang. Ganun lang. At Mga walang gobyerno. LGBTQ na lang ang kahulugan yan. Yun nga po, Oo. nangyari niya. Masakit yun. Hindi, kasi nga, nagpi-prejudge. Basta tinamaan si Martin at ang Pangulo, Opo. talagang hinaharangan na nila eh. Mas matindi pa yung harang sa Mendiola eh, yung ginagawa nila. Oh, di ba? Oh, sinasabi na agad niya, may value po yan because my whistleblower. Ang dapat dyan ay tignan nyo kung may katotohanan o wala. Yung sinasabi, hindi bastang, oy, hindi under oath. Nililigtas mo lang yung sarili mo. Okay, pagpalagay na natin, inililigtas lang niya sarili niya. Pagpalagay na natin. Tignan mo pa rin. Imbestigahan mo pa rin. Imbestigahan mo pa rin. Impormasyon yan eh. Sa intelligence po, lahat ng intel ke, mali ke tama. Titignan mo kung saan ang pagtutunguhan. Eh malay mo, totoo.
Hindi mo basta sasabihin, ay, wala yan, eto okay. Hindi mo makukuha yung buong picture. Yan. Yun lang. Kita nyo ha, sinasabi ko sa inyo, may value yan. Anong value yan? May tao. In-identify niya yung sarili niya. Opo. May personal siyang kaalaman, hindi to hearsay. May mga attorney Google na naman dyan, no? Oo, meron na naman. Alam mo, nakakahawa pa rin yung attorney Google eh. Yung original ni Dan Fernandez na attorney Google, nahawa na si Ping Lacson. Senator Google na siya. Oo, nahawa na siya ni attorney Google. Oo, nagsasalita na pati si Tito Soto. Oh, nagka-Senate President Google na siya, di ba? Sasabihin pa niya on points of law, kadibati mo abogado. Ala. Si Alan Peter, baka ka ng batas, oh, di ba nasopla siya? Yun nga po eh. Oh, anyway, tignan nyo kasi may lumabas na tao, may detalye. Hinarap niya yung mukha niya. Sinasabi niya, ganito, ganon. O di tignan ninyo kung tama o hindi. Duty nyo yan, nag-iimbestiga kayo eh. Lahat tignan ninyo. Hindi yung sasabihin nyo, basta tugma doon sa narrative nyo na hanggang kay Saldi ko lang yan, yun lang ang paniniwalaan nyo. Pag lumalampas na kay Saldi ko, ayaw nyo ng paniwalaan. Oh, so, may tao, may personal knowledge. Sinabi niya yung personal knowledge niya, meron siyang mga yung mga yung mga ebidensya Opo. to corroborate yung sinasabi niya. Oh, credible yan. Kahit hindi under oath yan, may tungkulin ang ombudsman, may tungkulin ang Blue Ribbon. Tingnan yan kung saan ang pagtutunguhan yan. Yun. Ganon din yung kay Aimee na sinabi doon sa rally. Yan ang problema kasi. Basta hindi tugma sa narrative nila, incredible yan. Ang tindi nitong gobyernong ito, mas gusto pa nila ng kasinungalingan kesa sa katotohanan. Hindi po ganon. Paano maniniwala ang taong bayan sa inyo kung ganyan kayo? Ang nangyari kasi parang ganito eh ha. Sasabihin nila, paano masasangkot si Pangulong Marcos dyan? Eh siya nga ang nag-blow ng whistle. Hindi po yun unusual. Di ba nakikita natin? Sa mga ibang pangyayari, may gumawa ng krimen, pagkatapos siya pa yung tumawag ng pulis, nagturo siya ng iba, ipi-frame up niya. Oo. Ganun po yun eh. Pag ikaw ay may danger na mahuli ka sapagkat sa sunod-sunod na pagbagyo, yung ibinida mong 5,500 flood control projects ay nadiskubreng walay pala. Naging Mukhang ghost project mapupunto ka na pala. po. Mukhang siya nasisisi, di ba? Siya ang Opo. pinagtatawanan. Nag-umpisa yan dyan eh. Ha? Ayun. Never mind yung conjecture na isinumbong sa Yun, kanya ng oo. State Department o kung anong ek-ek ni Guanzon dyan. Ha? Na ito, puro haka-haka lang naman yun eh. Opo. Ito ang facts. In-announce niya nung nakaraang SONA na may 5,500 flood control projects. Natatandaan po ninyo yun, mga kababayan. Natatandaan mo yun, Manang Juby? Yes po. Oh, di ba? Okay. After a week or so, bumaha. Kasi bumagyo. Sunod-sunod na bagyo. Parang pinarusahan. Oo, parang finak-check siya No, ng fact langit. check. Oo, Opo, di ba? ganun So sabi niya, eto na yung new normal. Dapat climate change, ek, di ba? Opo, Oo, nagpapalusot na siya. Okay. Pinisisi na. Tuloy-tuloy ang pagbaha. Di ba? Lagi siyang niloloko. O nasaan yung 5,500 flood control projects? Inisa-isa. Oh, nawawala. Kung nagkakagulo na. Inunahan na niya para hindi siya masisi. Sinabi niya, mahiya naman kayo. Wala pala yung flood control projects. Oo. Yun, and then, eto pa ha, paano mo sasabihin na si Marcos ang nag-blow ng whistle dyan sa insertion na yan? Eh, pagkatapos noong lumabas yung GAA, si Pangulong Duterte sinabi na may mga blanco rito. Ayun. Kami, sinabi na namin may Nauna mga pa. insertion dito. Nagdemanda kami, pinanindigan namin. Ha? We Ayun. put our money where our mouths are. Pumunta kami sa ombudsman, sinabi namin, demanda nyo si Martin, demanda nyo si Saldi, demanda nyo itong mga congressmen na to. Sapagkat nag-insert sila. Oh, What happened? wala namang nangyari. May pumunta pa sa Supreme Court, nag-hearing pa dyan sa insertion, di ba ga? O pagkatapos sasabihin niya siya ang nag-blow ng whistle, iba nag-blow ng whistle, naipit na lang siya. Ayun. Oh.